Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang mensahe na gustong ipaalam sa iyo ng mga cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Babanggitin ko yung ipinapakitang zodiac sign na posibleng zodiac sign ng person mo. Kapag nakabaliktad, hindi ko babanggitin. Itong Page of Cups, ang zodiac sign ay Cancer. Meron kang kahilingan kay God na malapit nang magkaroon ng katuparan. Isa rin yung mga special news, yung hinahangad mo sa karir mo, sa negosyo, o kaya sa love life, na very positive ang dating. Meron ka ring nasa-sense na hindi tama, pero kapag nalaman mo ito, huwag kang maging judgmental. Pakinggan mo yung person. The Chariot, Cancer din ang zodiac sign nito. Kapag may dumarating na challenges sa buhay mo, i-maintain mo yung kapayapaan sa isip, pakiramdam at emosyon. Positive yung ipinapakita ng mga cards na magiging successful ka at saka mas magiging matapang ka na harapin yung mga challenges at saka merong balanse. Sa career, successful pa rin kahit sa negosyo. Kailangan mo lang maging maingat sa physical at saka mental kasi yung effort mo habang mas lalo ka nagpupursige, mas lalong gumaganda yung resulta. Yung skills at saka talino mo, walang makakaagaw niyan. Ma-appreciate din sa uli ang effort mo. Itong Four of Swords ay Libra. Para sa mga single, itong cards mo nagsasabi na merong person na makakarelasyon ka pero hindi kayo magtatagal. Kasi yung person, meron pa siya mga trauma or issues na kailangan niyang kaharapin. Kumbaga hindi pa siya totally healed. Pero ino-open niya na yung sarili niya para sa paikipagrelasyon kasi yun yung gusto niya nang mangyari. Sa mga nasa relationship naman, nakadalawang cards ka na maayos yung relationship niyo ng person mo. Sa ngayon, merong pinagdadaanan na crisis, pero hindi naman ibig sabihin ito na yung ending ng relasyon niyo. Kailangan niyo tong harapin or yung bang pagpaliban muna kung hindi pa ready na ayusin. Itong Two of Swords ay Libra. Di ba sinabi kanina na hindi mo kailangan manghusga, kailangan mo pakinggan yung person kasi may mga stressful decision kang gagawin sa buhay mo. Hindi mo naman kailangan questionin lahat, magtiwala ka, pero kailangan mapatunayan or i-verify mo ng maigi. Lalo na kung patungkol ito sa money, kailangan ikaw yung nagsisiyasat. Itong Seven of Swords naman ay Aquarius. Kaya pala sa Page of Cups mong card, pinapakita na kailangan gamitin mo yung kutob mo kasi may mga person na mapanlin lang kaya hindi mo kailangan ibigay agad kung ano yung patungkol sa financial. Magtanong ka muna. Ikaw mismo yung makaalam kung ano talaga yung paggagamitan o kung saan ito mapupunta. Huwag mong isakripisyo yung integridad mo at saka reputasyon kasi hindi mo yan magagamit later. Kaya maging maingat.
Lalo na't nakadalawang cards ka na sa money na kailangan gamitin mo ito ng may pagkontrol. Lalo na dun sa pinaka-importante. At wag mo rin gamitin yung financial mo sa pangmalakihan na pag-i-invest or negosyo. Lalo na't sinabi sa unang card na feeling mo may mali. The Hangman in reverse. Para sa mga single, nakadalawang cards ka na hindi talaga magtatagal yung relasyon nyo. Kasi itong person na to, hindi niya maibuhos yung lahat ng pagmamahal niya. Pero kung sa love, syempre minahal ka din niya. Para sa mga nasa relationship, naka-4 na cards ka na yung relasyon niyo ng person mo, gustong-gusto mong ayusin. Pero yung person mo, naiisip mo na wala ba talaga siyang time or hindi ka lang niya binibigyan ng time. Sa umpisa, nahihirapan ka na matanggap yung mga maririnig mo sa kanya. Pero in the end, haharapin mo din o tatanggapin mo kung ano yung mga naging desisyon. Pero ang ilan na nasa relationship, hindi pa rin natatapos yung relasyon nyo kasi hindi pa rin nagkakaroon ng communication. At nag-a-adjust ka para sa person mo sa kung ano yung dapat gawin at dapat ipagpatuloy. At base sa cards, ang ilan sa inyo kung meron kang malaman na katotohanan, hindi ka papatalo. Mas gagamitin mo yung isip mo kaysa sa emosyon. Two of Wands, Aries. Kahit dito sa sitwasyon na ito, nalilito ka pa rin. Pero meron ka ng goal na gustong simulan. Sa ngayon, or in the future, makakapag-desisyon ka rin kung saan ka ba talaga. Ang pipiliin mo ay yung improvement sa buhay mo, sa physical at saka mental. May mga challenges kang, bagong challenges na kakaharapin na mas marami kang ma-achieve. At tatahakin mo yung landas or sitwasyon na tingin mong mas magiging komportable yung isip mo at saka pakiramdam at saka yung pamumuhay mo. Kung yung sarili mo ang mas uunahin mo sa sitwasyon na ito para sa ikakabuti, yes ang magiging sagot nito. Pero kapag yung unhealthy or negative, alam mo naman yun na hindi maganda yung dating sa iyo, yun yung pipiliin mo, no ang magiging sagot. Sa kalusugan naman, ang ilan sa inyo meron kang back pain o kaya masakit yung braso mo or legs. Healthy yung kalusugan mo. Pero dahil sa marami kang stress at saka yung mga unhealthy habits, kaya nadadamage yung katawan mo, yung physical health. Sinabi na sa unang cards, kahit dito sa mga cards na ito, naka-3 ka na kailangan ng balanse para sa ikakabuti ng kalusugan mo. Pahalagahan yung sarili, ano man yung stressful na sitwasyon na kinasasangkutan. Knight of Wands. Ang zodiac nito ay Leo. Itong card na ito ang nagsasabi na patuloy mong protektahan yung sarili mo para mapoprotektahan mo din yung mga bagay na gusto mo manatili sa iyo. Halimbawa, career, money, o kaya love life. Para sa mga single, katulad mo din yung potential person, naghahanap siya ng happy na relasyon. Hindi niya pinupush na maging kayo in the future. Pero ang gusto niya yung mag-enjoy kayo sa panahon na magkasama kayo. Pwedeng sabihin niya sa iyo, maging prangka siya, or makikita mo sa gesture niya.
Doon mo malalaman kung yung relasyon ba ay may future. Yung mga ilan na nasa relationship, kaya kayo nagkakaroon ng problema, pinapakita sa mga cards na napipressure yung person mo sa iba't ibang problem na dumarating sa buhay niya or sa relasyon nyo, lalo na kung meron na kayong family. Kung ikaw, nagpapakatatag ka sa relasyon nyo, yung person mo, paiba-iba yung mood niya. Pero darating din yung time na sabay nyo kakamitin kung ano yung mga pinapangarap or goal sa buhay. At saka, ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na magpapalit ng trabaho. Pwedeng sa ibang lugar or ibang bansa. Ang iba naman, lilipat ka ng bahay. Maraming magaganap na improvement sa future, sa career, sa financial at love life. Yung pinakakailangan mo ang maibibigay sa iyo. Itong The Hawk ang nagsasabi, pangalawang card na nga ito na makinig ka sa mensahe na sinasabi sa iyo ng kapwa mo. Ito kasi yung magbibigay sa iyo ng awareness sa kung ano yung mga gusto mong magkaroon ng kasagutan sa buhay. Itong restriction ang nagsasabi na maging patient at saka bigyan mo ng atensyon yung mga susunod mong gagawing hakbang. Kasi magkakaroon na ng kasagutan yung mga gumugulo sa isip mo. At kapag nangyari na ito na yung tamang panahon para makapagpahinga ka naman sa mga gumugulo sa isip mo. At itong last card ay person mo na, ano man ang gender niya. Kumbaga ito yung personality niya. Itong person na ito, may mga naiiwan siyang gawain na hindi niya matugunan at ikaw yung kailangan tumugon nito. At ito rin yung card na nagpapaalala sa'yo na may mga importante na nangyayari sa buhay mo kahit na gaano man kahirap ito. At saka, 3 cards na ito nagsasabi na mareresolbahan yung mga problems mo. Kung ano man ito, kung legal case, panlilin lang. Pero base sa mga cards na ito, yung panlilin lang ng person mo ay patungkol sa money o kaya ibang tao ang gumagawa nito. Or may mga habits yung person mo na hindi niya masabi sa iyo o hindi niya magawa sa harap mo. Nakikita sa mga cards na kaya nag-iingat yung person mo kasi ayaw mo dun sa nakaugalian niya. Siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung angel number mo. 101. If it is meant for you, it will come. Do not stress about what you cannot see. What is yours will always find its way to you. May mga sitwasyon kasi na clueless ka at darating yung kasagutan. 777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. Yung mga bagay na mahihirapan kang kontrolin sa buhay mo ang magtuturo sa'yo para mag-let go. Affirm, you're attracting only the best into your life right now. Welcome this new energy. Di ba nasabi na nga ng mga cards na merong improvement yung buhay mo? Kukuha pa ako ng 3 cards para sa final card. Ito yung una mong card na Queen of Cups.
Ang zodiac nito ay Cancer, na ang ibig sabihin, magkakaroon ka na ng self-awareness. Mababalance mo na rin kung ano yung iba't ibang sitwasyon na dumarating sa buhay mo at ito yung magiging daan para magtagumpay ka, hindi lang sa emosyon, kundi sa karir na tinatahak. Itong King of Cups naman ay Pisces. Merong person na darating sa buhay mo na tutulungan ka or bibigyan ka ng advice. Huwag kang mahiya na tanggapin kung ano yung ibinibigay sa'yo na tulong or suporta. Yung isa kasi sa tagumpay ay yung magmumula sa suporta ng kapwa or advice. Itong The Star naman ang nagsasabi na nasa tamang direksyon ka ng buhay mo. Nakaipon ka na ng sapat na lakas para kaharapin kung ano man yung mga challenges. At yung mga taong alam yung sitwasyon mo ay may inspire sa iyo. Magkakaroon din ng emotional fulfillment. Magkasama man kayo ng person mo or single ka.